Yun, semi-charm kind of life. Panahon mo yan eh. Oo, kesa naman yun sa ibalik mo pa ako sa asin. Hindi, anong yan? Tingnan mo lang naman. Ay, Marlon, nasa Cotabato tayo, di ba? Di ba dito yung asin? Ito, anong group ba? Boy band? Semi-charm kind of life. Third Eye Blind. Third Eye Blind. Sila ba yan? Ako kasi third eye ko open. Kamusta naman yung mga tarot card? Third Eye Blind ka. Semi-charmed life. Semi-child. Title? Semi-charmed life. O ano man yun. Kala ko I want something else. Baka ba ano tayo yan? Ma-copyright. Oo nga, no? Ano kaya yung iba, no? Na hindi ba natatanda? Yung YouTube channel nila, let's say si Gigi Liana, Gigi Delana, di ba nagko-concert siya sa YouTube? Tapos nagpe-perform siya ng mga covers. So, paano yun? Paano nga yun? Yung mga kumakanta, mga galing. Ikaw pa, subukan. Maganda naman boses mo. Wag na, baka ulitin tayo ng mga bashers dyan na sila lang ang magaling sa buhay. May magaling din na dabawin niya eh. Kaano ni Gigi yun eh. Si Santos. Gigi sa Davao. Alam ko kumantan nakaraan sa event sa Davao. Ayla Santos. Tama ba? Ito mga kababayan na doon. Yeah. Galing ng boses. Galing yung mga covers. Parang bata na kumakanta yung galing yun. Pinapakinggan ko rin yan sa naka-favorite siya sa YouTube watch. Sila. So, Ayla Santos, Gigi, Lana. Medyo hindi ako kay Gigi. Pero kasi naiingayan ako sa genre niya. Sa timbre ng boses. Yung timbre ng boses, hindi malamig. Kasi rockstar na pop yung kanya. Bakit yung asin? Yung asin. Oh. Yung tingin ni Pamela. Pero pamasihin. Ay, nakataas yung pa ako yung mga komportable, no? Yung mga perfectionist dyan, sabihin. Nasubukan mo na nagkakamay ka naman siguro. Of course, probinsyano. Kaya nga, yun nga tanong ko, nasubukan mo na kumakain na nakakamay, tapos nakataas ang paa. Oo naman. Plastic ang hindi nasubukan mo na ba nung bata ka? Sinusubukan ka ng nanay mo, naggamit ang kamay. Oo. Tapos pag matigas ulo mo, ayaw mo ikakabibig mo. Gusto kang galing kaya. Sumangaling kayo. Nasubukan mo na yun. Pwede lang, mami, kung pwede lang makaganda. Yung nakurot ng pinong-pino, nasubukan mo. Nakakurot ng nanay. Yung sinasabi mong example, pasalud ka eh. Sa akin yun. Sa akin yun. Yung kurot. Kaya yung mga anak ko na, syempre, pilyo, naughty, di ba? Normal sa bata na makulit. Inuurot ko na nanay ko, kurutin mo nga. Tatawa lang nanay ko. Lugi, hindi niya ba makurot ng mga maliliit pa mga anak ko. Hindi ko alam, nagbabago rin yung nagle-level up din yung pagdidisiplina. At saka iba na pagka-lolo't-lola mga spoiler na kung ano na yung gusto ng apo talagang gagawin. Yun. Wait lang ha. Sige, okay lang. Maganda yung topic natin ngayon. Kasi meron ako ichichika sa. Wait. Chika ko to na pwede ko naman iti-off ni Puri. Kaya lang, alam ko interesado si Pamela rito kasi mga dating Palace officials. Pagka Palace officials, iba yung damdamin ng Pamela. Ayun. Ano ba nasa likod mo? Ano ba nakikita ko? Si Super Mario yan. Super Mario. Kala ko si Winnie. Wala ka sa frame. Magagalit na naman sila. Hindi, kumana lang ako, ba't wala si Winnie the Pooh? Dapat nandiyan si Winnie the Pooh. Sa castle ni Koopa? Si Winnie the Pooh ba nag-underwear? O si Barney. Ano ba si Barney? Lalaki o babae? Si Barney. Organic. Cartoons yun. Meron na namang chismis. Meron na namang marites. Yan ang gusto ko. Diyan tayo sa marites kasi kapag opinion natin na matalino, ayaw na marami. Matitinutak natin. May marites. Na dalawang sibak. Na Palace officials. Pero sana lahat ng sinisibak Marlon may napepwestohan agad, no? Hindi yung ibang sinibak matinuna, basag pa ang hapagkainan, tapos hindi pa nila kino-consider na asset dahil may tino
May sapat na tino para totoong manungkulan. May mga sinibak pa nga nakakuha ng generous allowance. Diba? Tapos nakakuha ka na ng generous allowance, ito kakaiba. Ha? Biglang-bigla inampon, kinupkup sa kamera. Pero nabigyan ng generous allowance. Ay, hindi tayo sure doon. Pero malamang sa malamang, kahit walang generous allowance, boundary na to. Kasi kaya sila sinibak dahil sa anomalya at dahil sa pagiging scammer nila. Wait. Taga-Palasyo. Originally, taga-Palasyo. Gusto mo tanong anong ranggo nila? Anong posisyon? Sige. Isang Yusek at isang ASEC. Sandali lang, sige. Pwede nating sabihin niyang posisyon, Yusek, ASEC. Pero hindi ko na lang sasabihin, Marlon, kung anong departamento sa Palasyo. Marami yan eh. Sabihin natin pa, Office of the President. Malaki ang Office of the President. Ayan, malaki ang OP, malaki ang Office of the President. Wait lang. Scammer sila. Scammer? Ano talaga? Yun ang qualification dyan eh. Bakit sila sinibak? Di ba pag scammer ka? Baka walang timbre. Ngayon, doon sa camera. Wag mo kasing i-scamin ang scammer. Ano sila, Pam? Ang ini-scam nila yung mga kontratista. Tapos nakikipag-usap sila. Mamaya, wait. yan. Kontratista o kontratista? Kontratista. Kasi nasa palasyo pa sila eh. Okay. Nung mga anong yun. And nung dumarating nga yung impormasyon na to, sabi ko, may kinalaman din kaya ito sa flood control project. So mamaya, tingnan natin pasadahan natin. Yan ang mainit eh. Yan ang mainit na binuhusan ng ano. Pero ang mainit dito pa, di ba? Ang isang General Torre, tinanggal nang hindi natin alam kung may issue ng anomaly. Diba? Biglang-bigla, agad-agad, forthwith, sinibak sa pwesto. Tapos hindi pa natin alam kung may pwesto na ba siya ngayong mga oras na to, o baka mamaya lang, bibigyan siya ng pwesto. Pero wala pang malipatan nga. Pero itong dalawa, meron pa. Dalawa lang ba sila? Dalawa, puro babae ito para hindi maligaw. Para hindi squammy scammer. Babaeng mga grab mga anomalyang sangkot sa anomalya. Yun babaeng tao. And ang umampon sa kanila, dalawang powerful naman na legislators sa Kamara. Handali lang. Marlon, dalawang powerful. Yes. May sinabi ang isang VP Sara, dalawa lang sa Kamara ang powerful na may hawak ng budget. Sila ba yan? Hindi. Ito, yung isa kasi, Pam, babaeng powerful sa Kamara. Tapos yung isa naman, bata pa na congressman. Ito yung kontagurian ngayon, so young yet so corrupt. Sandali lang, yung babaeng powerful sa Kamara, Marlon, para masabing powerful ka sa Kamara, it is either na ang opisina mo yung appropriation, or accounts. Dahil yung appropriation and accounts, sana mali ako. Baka may iba namang powerful office sa Kamara. Diba? Ang sagot ko dyan, no comment. Di na lang ako mag-talk. Sabihin mo ngayon, di na lang ako mag-talk. Di na lang ako mag-talk. Tapos ganun ka. Ulit. Uto. Di na lang ako mag-talk. Di ba? Uto eh. Uto. Kasi powerful ka. Ang yun ang two powerful offices sa Kamara, Marlon. Yep. Ang catch ngayon pa, pinag-uusapan sila sa Malacanang saka sa Congress. Kasi itong dalawang sinibak na palace official daw ay gagawa ng kwento para siraan pabalik yung opisyales sa Malacanang na unang nagbuko ng kanilang mga anomalies. So singing sensations na sila ngayon? Buti sana kung nasa tono at buti sana kung yung detalye na ikakanta niya, totoo. Ang problema, yung sisiraan niyang opisyal, yun yung unang nagbunyag kung ano ang mga kalokohan ng mga to. Babaliktarin nila, uunahan nila, Pam. And ang lumilitaw, yung Kamara ngayon, umaampon ng basura ng Malacanang. So sinuka, tapos kakainin nila ulit yung suka. Oo. Yikes, tapos may padrino sila, hindi ko alam, Pam, kung namesake to o kung iisang tao to sa tinatawagan natin ng pahati. Ang padrino nila, na ginamit nilang padrino ay isang alias Nene. So, ulitin ko, hindi ko alam. Nene? Yeye. Si Yeye. Y-O-N. Y. Yeye. Si Yeye ba to ni Ay, paano yung sayo? Marlon Oh.
pag tayo ay nagsabi ng pangalan, napakarami at common naman na pangalan yan. Remember, Naman. yung taong nanonood, yung kongresistang nanonood ng sa online. Yung Solon. Yung Solon. Oo. Ano ang headline sa dyaryo? Solon, watching Sabong Online. Sinong may umaray na isang Solon? Oo, kasi pangalan niya yun eh. Congressman Yun ang Solon yung sinasabi nakapilito ko. niya. Pag sinabi nating Nene Yeye, Yeye. pag sinabi nating Yeye, marami yan. Kasi paaaring ang pangalan mo Marlon, pero nung dahil magkababata tayo, ang pangalan mo nung bata tayo, Yeye, tawag ko sa'yo, Yeye. Tama. Pero saka may kanta nun. Di ba? Yeye, Bonel. Bonel. Hindi ka bumal. Hindi, Yeye. Yeye. Basta ang catch, Pam, ma-influensya tong Yeye na to. Kasi talagang nai-recommenda niya. Ang tanong, bakit gano'n na lang yung pagpapahalaga ni Yeye doon sa dalawang sinibak na palace official? Ano, strategy ba yan? Ang tingin ko, baka kakontsaba rin to. Kasi yung Yeye na padrino nila sa Kamara, sangkot din sa iba't ibang anomalya sa Kamara. So, malamang yun. May pahati ba dyan? Malamang. Pahati, pinaghahati yan, di ba? And conduit nila to. Kung ano yung, sige, sa'yo ang Cavite, akin ang Tondo. Eto, sa'yo Palasyo, akin ang Kongreso. Nabo ko. Sige, sama na lang tayo rito sa Kongreso. Di ba? Or baka tanim naman sila ng Kongreso sa Palasyo. Hindi. Hindi ba ganun? Talagang sinibak sila dahil sa anomalya. Talagang sinibak sila dahil sa nabuko yung mga kalokohan. So sinibak sila dahil while hindi official yung pang-i-scam nila, may binubukulan sila sa OP? Posible, Pam. Kasi ang impormasyon na nakarating sa OP, mabigat, Pam. Ito tungkol sa mga kontratista to. Ang impormasyon na dumating sa palasyo, kaya sila sinibak. Kasi meron silang 20 to 30% sa mga kontratista ng infrastructure projects. 20 to 30? Yes. Ano naman so kanila ang SOP. Diba? Paano pa yung principal nila? Correct. Diba? Tapos paano pa yung markup ng contractor? Correct, Pam. Ito, infrastructure pa lang to. Oo. Paano pa yung mga soft projects? Labas pa dyan. Yung soft projects, ito yung katulad ng assistance to individual in crisis solution, yung AIX, di ba? Mga ano tawag dyan? Yung mga pang-ayuda. Ayuda. Diba? Yung mga pang-ayuda. Na di umano, may SOP din sila doon. Meron pa kasi ang report, 10 to 15% yung hinihingi nilang kickback o commission o tongpats. Diba? So yung 5,000 ng isang tao, magkano na lang? 3,000 na lang? May ibibigay? Wow! Ganon kalupit si Yusek at si Asek. Ng mukha ninyo. Tapos yung ikalawa pang issue sa kanya, yung pagbabago sa listahan ng mga proyekto. Ano Kasi, ang binabago? Yung mga projects pa, para lang makalikot nila yung mga proyekto, particular na yung mga proyekto sa LGU. Kasi sila yung naatasang mag-compile ng mga projects sa local government. Para mo na naman pinabantay sa kanila yung dugo, no? Tapos vampira sila. Sila rin pala, yun. Sila yung sila yung Dracula na sinisip-sip nila yung dugo ng vampira. Oo nga, diba? Grabe. And binabago ng mga to yung listahan ng yung listahan ng mga sa DPWH saka sa DBM. Ganong kalulupit to mga to. Ganito ka-notorious to mga to. So kumita na yung mga yan. Kumita na ba? Kailangan pa babanggitin ko yung mga nila, yung mga ari-arian nila na dapat i-undergo ng lifestyle check. Pero naman, at least Marlon, kung kumita sila, nag-invest naman na pang sarili. Yun nga lang, galing sa kaban ng Pilipinas. Galing sa nakaw. Galing sa nakaw. Diba? Marunong mag-invest pero hindi marunong lumaban ng patas sa paano mamuhay at magtrabaho ng tapat. Ang problema, yung mga ginagawa na, hindi alam ng boss. Minsan madalas, nakikipag-meeting sila sa mga kontratista at sa labas. Inaako nila yung proyekto. Tapos, kunwari, alam ng boss nila. May clearance at sila ang sugo ng boss nila para matupad yung kanilang kickback scheme. Yung kanilang tongpats, di ba? So sa kickback scheme na yan, nini-name drop si boss pero si boss walang tinatanggap. Walang tinatanggap si nabukulan si bossing. Engot si bossing. Oo nga eh. Too trusting. Do not trust your kapwa scammers. Correct. Alam mo, yung isang maliit na proyekto sa isang LGU, sa ilalim ng local government support,
siniwalat yung malaking operation. Yung dalawang to. Katulad pa rin, 20% pa ang hilig nito sa 20% commission. Ang hilig sa commission nito. Kaya no wonder, nakabili na yung isa sa kanila ng mansion sa Cebu. Saan? Sa Cebu, Pam. Ano ng taas-taas ng value ng property sa Cebu? Pam, alam mo magkano halaga ng mansion niya doon sa Cebu? Magkano? Umaabot sa 45 million pesos. Grabe, di ba? May isang condominium. Ang laki naman nun, 45 million. Gaano kaya kalaki ang isang 45 baka million? Baka ano to? Baka post-subdivision na to. Pero kapag ang 45 million mo dito, walang ganyan 45 million sa Forbes, no? Wala na yung mga ganyan. Wala, 100 million, no? Papanis. Pero malaki na rin ng 45. Para sa probinsya. Oo, exclusive subdivision na rin to. Saka gated, no? You mean gated. And magaganda, malalaki sukat ng lote. 45? Tapos maliban dun sa worth 45 million na mansion na sa Cebu, meron pa tong condominium. Sandali lang, silang dalawa na ang isa sa kanila. Isa dun sa USEC, isa sa USEC ASEC. Oo, na babae. Yan ang property. Yes, oo. Wow. Maliban dun sa mansion na worth 45 million, meron pa silang condominium na nagkakahalaga ng 35 million pesos. Ha? Matter of how many million? 10 million. 10 million? Malay mo naman. Condominium lang ang 35 million ngayon, Mark. Bakit? Magkano ba ito ng mga condo rito? Hindi natin alam kung dito nga. Pero pagka maganda yung area mo, ganun talaga may kilala nga tayo, 150 million. Baka yung developer din, no? High-end, no? Premier. Baka premier property nga. Tapos yung lifestyle ng mga to. Paanong lifestyle? O, syempre, Marlon, may mansion ka sa Cebu. Oo. May condominium ka. Alam nga naman ang bag mo, Hawk. Wala pa. Puro ano to. Anong Hawk? Panis ang Hermes. Panis ang Chanel. Panis ang Bottega. Panis ang Gucci. Prada, Louis. Luwebe pa. Diba? Hindi ko nga alam. Ano bigkas doon? Luwebe. Ang alam ko lang kasi Secosana bag eh. Diba? Hindi masama dahil gawang Pilipino yan, Marlo. Kaya nga alam ko nga yun eh. Pero ano ba yun, Pam, biyahe ng biyahe to. Nilalaspag ng gusto yung travel authority. Lalabas ka ng bansa mo on official authority, pero pag punta mo sa ibang bansa, walwal time lang pala yun? Pero naka-TA ka? Syempre. Prampalas pa to sa palasyo. So, hindi rin alam. They make it appear na official, pero pagdating doon, gala. Yun na lang nga po ko. Hindi ko alam, Pam, kung alam ba nila to. Alam ba to sa camera? Pero yung ibang mga... You mean to say, kung alam ba nung bagong nag-ampon? Bago nilang boss, di ba? And kung alam, baka asset sa kanila to. Kailangan nila na, ang galing niyang gumawa ng pera, dito ka sa akin. Para gawa na lang ng pera. So that is the qualification why they were adopted or hired? Baka. Doon sa bago nilang opisina ngayon dahil magaling silang gumawa ng pera? Baka pa. O dahil matindi yung padrino nila na lumilingon sa tawag na yeah. Nung bata ako, Marlon, meron kaming kalaro. Yeah. Sa tapat daan, tatawid lang sa amin yon, pangalan niya Yeye. Baka ikaw yon. Kasi wangis mo rin eh. Tapos salbahe din yung panay akong na-out sa touching ball eh. Nakikita pa kayo? Hindi na. Ito, speaking of flood control, yung favorite na kontratista ng mga to, kasama rin sa iniimbestigahan ngayon sa flood control. Nasulistahan! Yung NB Builders. So, tingnan natin kung masasabi to, Senator Dante Marcoleta, boss, nakikiusap mo kami. Baka naman. Baka naman. Ipatawag mo na yung mga chief of staff at chief of staff. Kasi yung USEC PAM na tinanggal, alam ko, chief of staff, Lady Solon. Malaki ang role din ng mga chief of staff, Marlon. Sa kanya na, siya yung tagalinis ng bahay. Everything you know, and you keep forever. Correct. And then you are no chief of staff for no reason. You are there because you will protect your master at all costs. Correct. No? Correct. Ikaw tagalinis ang kalat, pero ikaw rin ang magkakalat. Gulo. Yeah. Ikaw din naman ang mananagot. Yes, tama. Kahit hindi mo kalat, ha? Yun lang. Very critical position ng Kaya nga tong kwentong to, maraming nagme-message sa atin. Nagtataka sa palasyo. Kala nila, seryoso yung sa paglilinis, yung administrasyon to. Laban sa mga sa mga tiwali sa gobyerno. Pero bakit ngayon
nasa Kongreso. So Marlon, kung may ginawa ka masama sa palasyo, ibig sabihin ba just because sinibak ka, magbabagong anyo ka na at sasabihin mo, I'm a change man now. Hindi ko na po gagawin yung mga kalokohan na yan. Hindi. Paano mo naman malalaman na hindi na sila gagawa ng kalokohan ngayon? Diba? Yung padrino nila, notorious din. Uy, humahati daw yan. Oo, notorious din. Pahati naman. Tapos, para masolo pa, ang mabigat dito, dapat tanggapin na nila yung kasalanan. Hindi, may plano pa silang siraan yung dati nilang boss. Kawawa rin. Plano pa lang baliktarin. Hindi, wala pa sa ganun. Wala pa sa aspeto. Pero may ganun pananakot. Hindi, gumagawa na sila ng ano. Hindi naman nananakot. Nakakarating lang itong mga impormasyon to. Gumagawa na sila ng paraan ngayon para malinis nila yung maduming pangalan nila na sila naman talaga nagpadumi. At ituturo nila yung mga kasalanan nila sa dati nilang ako. Wala ba tayong initials dyan? Initials? We would rather keep it, yung isa? Hidden. Yung isa, pwede namang para silang tumama sa jackpot. Wow. Diba? Pwedeng gano'n. Yung isa, isip tayo. Anong official? Ano ba? Yung isa, tumama sa jackpot. Oo. Yung pangalawa, paano natin gustong, So si jackpot at saka si... Hindi isip tayo Hindi ako na ron Hindi diba? Surprise. Aba, uso rin naman Marlon ang pamamalakad na o ang pagdinig na pa-blind item style. Blind item tayo ngayong araw na to. Diba? Sa Senado, Marlon, may listahan ka pero ang pagdinig mo blind item. Sinong hindi naman masisiraan doon ng expectations at confidence? Nasa yung listahan, binablind item mo. Babawi tayo ngayon ng blind item. So sabi ni Jackpot, yung isa si Jackpot. Yung pangalawa, sino ba ka-partner ni Ka-Ebon? Tete? Hindi ba si Katete? Si Katete? Itago natin sa pangalang Katete. At saka yung isa, si Neneng Jackpot. Ba't ba gano'n? Init? Init nga sa inyo portable na mo. Tingnan natin, marami pa to. Marami pang darating na kwento rito. Dahil itong bagong Pilipinas na administrasyon ito, kabi-kabila na talaga, nagkakalat na sila. Ang daming pamela, mula ulo hanggang tao nila sa gitna, kabi-kabila yung ginagawang anuman. Pero Marlon, kasi ang pinaka-pinag-aalala ko dyan, yung ganun ba na nandyan ka sa bago mong opisina nang walang promise of changing your ways of servicing this country. Kasi kung may mali kang nagawa na naging dahilan ng iyong pagkakasipa, lumipat ka dyan, magbabago ka ba? O gagawin mo pa rin yung pang-i-scam na ginawa mo doon sa dati mong opisina, which was the Office of the President. At how sure are you na yung mga bagong kumupkup dyan na hindi rin kayo tatagain sa likod niyang mga yan? Diba kasi yun ang ginawa nila sa boss nila. Tama ka pa. Saka kasi yung mga tao sa gobyerno, lalo pag ang motivation nila, para lamang kumita ng pera. Talagang hindi na magtatrabaho ng tama ito. Kasi ang nasa isip ng mga to, mangumisyon, mangurakot at mang-scam. Yun lang naman yung dyan, ang masaklap na katotohanan. Kasi Marlon, kapag personal motives na ang inuna mo, kagaya nung tanong natin, di ba, kanina sa Commission on Appointment, di ba, yung mga tanong na, yung mga intel, i-deliver talaga na lahat nila. From the simplest to the most complicated intel, ibibigay. So nasa tao na ngayon, sa senator na ngayon or member ng CA, ang tanong kung saan intelligent aspect ka gustong magtanong. Diba? Sana man lang, isa sa tanong ng mga committee on, yung CA, yung CA? Appointment, sorry. Yung mga CA na yan. Commission on Appointments. Sana isa sa tanong, whose purpose do you serve? Your purpose? Ano yung purpose mo? Yung makapaglingkod o yung makapag-ipon, makapag-subi, makapang-scam, makapangurakot, yung 20%, anong tawag sa mga 20%? Commission. Yung commission na yan. Kickback. Kasi kung depende sa sagot at pwede mong balikan yon sa mga susunod na panahon na sinabi mo minsan sa CA
na ang purpose mo, kaya ka uupo dyan, ay para talaga makapaglingkod sa tao. Pero ngayon, narito ka na sa sakdal dahil sa mga kawalang yaang ginawa mo. Paano mangyayari, paano magbabago ang bansang ito kung laging ganyan? Diba? Ang catch pa rito pa, hindi lang talaga sa DPWH, hindi lang sa mga office ng kongresista, nangyayari yung komisyon. Ibig sabihin, talagang may kickback pa mula mismo sa Office of the President. Ang catch ngayon, tinapon mo na, dahil tira-tira na yan, sinalo pa. Pero Marlon, kasi di ba may turf war na tinatawag? Yan dalawang faction na yan, yung dalawang faction ng kapangyarihan na yan, merong akin ang Tondo, sa'yo ang Cavite, di ba? Ito, may away kasi dun sa dalawang bagay powers ito. That be. Dalawang bagay ito. Una, dahil nakitaan to ng asset to, sige, dyan na muna sa inyo. Pangalawa, baka tanim to. So, baka pati si Yeye, naliligaw. So, hindi natin alam. Kaya lang, sa Senado, talagang halos pandirihan yung dalawa. Sa Kongreso pala, halos pandirihan yung dalawa. Oo, kasi isinuka ka tapos ngayon. Alam sa Congress kung gaano. Lalo pa yung isa, maliban pala sa mga government projects, pati illegal na pasugalan. Pati small town lottery sa Mindanao. STL. Pinasok nito isang babae. Ito, ganun kalupit. Tubo saan itong babae ito? Anong ambot. Pero bakit napapasok niya ang, sabihin natin, yung Mindanao area? Meron din ba siyang doon? Alam mo naman ang OP. Pag OP ka, Office of the President, Luzon, Visayas, Mindanao, kulang na lang, pati Mars sa Moon sa'yo. Diba? Sama mo na yung sneakers. Yan yung Ron. And tingnan natin, marami pa tayong detalye para rito. Alam ko marami pang magtipid ng impormasyon patungkol. Yung pang pagkakakuha mo, yung pagkakakuha dun sa dalawa, sa opisinang nagsuka sa kanila, papunta dun sa bagong opisina, nakasuka ka rin. Hindi ba bulag yung dalawang principal na ito ang quality o credibility ng dalawang inaampon na yan? Yan ang hindi pa natin malaman, Pam. Diba? Dahil alam naman natin, yung tanggapan din to ng mga kongresistan to, kawats din? Hindi rin nalalayo sa intriga ng graft and corruption sa pera. Kaya kung gustong maglinis ng mga kongresistan to, dapat sila mismo, sipakin na rin nila itong dalawang dating palace officials. So tell me who your friends are and I will tell you who you are. And correct. You are the people you hire. Yes. No? Oh my goodness. Kaya wala yung sinasabi mong purging na yan para luminis ang sistema, hindi pwede yan, Marlon. Kung ganyan na lagi ang qualification, dapat suwail ka, dapat corrupt ka, dapat marunong kang mag-deliver. Wala, hindi tayo aayos. And how many years do they have left? So dahil ilan na lang, bilang na ang mga araw, anong magiging purpose ng mga yan, Marlon? Wala na. Makapagsubi. Mag-ipon na mag-ipon. Diba? Dahil alam nila, next administration, hindi na nila magagawa tong katarantaduhan at kalokohan. Ilalabas ba natin ang pangalan ng mga yan? Wag na muna ngayon, pa. Wag na muna ngayon. And paniniwala ako na maglilik pa rin sa media yung kalokohan. Paniniwala ako. Kasi grabe sila isuka sa palasyo. Tapos ngayon, inampon sa Congress. Mga walang kaluluwa itong mga grabe, no? Grabe. Alam mo kung may involvement sila sa flood control projects, Marlon, isipin na lang nila paano sila nakakatulog sa gabi na ang iba talagang lutang ang mga bahay sa baha. Wala ang mga kagamitan dahil tinangay ng baha. Namatayan dahil ng baha. Alam mo ba kung nakapagsalita lang ang buhaya, anong sasabihin sa kanila? Anong sasabihin? Wag kami, oy. Amin to. Ay, grabe. Ganun naman ang pakiramdam. Kaya sinusuka doon sila sa kabila dahil meron threat na dumating. Tingnan natin. No? Tingnan natin. May Royal Rumble ng Lacoste, Marlon. Puro buhaya to. Kasi kaya itsura ng babaeng buhaya? Bakit di naman natin alam sino babae? Lalayo ka pa ba? Gusto mo i-google ko yung itsura ng ng babaeng buhaya? Okay. Saan na yan? yung kwelyo ng damit nito, nagbe-bacon. Bacon? Ganun ang itsura ng babaeng buhaya. Dugyot naman yan. Ay, nako.
Naturingan may pera nito pero dugyot ang itsura. Bagay, ano sabi ni General Very Torre? New York naman masyado yung Ano sabi ni General Torre? Lahat ng adik, pangit. Ayan, nasi baka General Torre. Akala kasi nila adik ka. Huwag ganun. Huwag mo i-describe yung sarili mo. Akala ko may sumagot, back to you, Torre. Pero in fairness, no? In fairness, naisahan siya ng dalawang to. Itong dalawang to na kasisibak, may nilipatan ka agad. Katawid eh. Tapos siya, sibak na, wait later. Diba? Naghahanap pa ng pwesto sa kanya. Maaring Marlon, totoo nga na maging maging ambassador ng transnational crime something. Oo. Try ko i-discuss yan sa T.O. Tipuri. Kukuha na ako na iba pang iba. Maaring ganun, no? We will see. Pero dito, kayong dalawa na mga magna, ha? Ako. Magna, magnanakaw. Tsaka yung sinisino-sino nyo dyan na sinungaling din kagaya nyo, ha? Ay, yung mga binibining kawa. Pero Marlon, ha? Hindi ako naniniwala. Anong kawa? Kawatan. Akala ko yung malaking kaserola na lutuan. Ano yung sasabihin mo, sorry? Hindi ako naniniwalang isa lang ang mansion nito sa Cebu. Meron pa? Baka, maaari. Kung naman iba yung lifestyle. Kasi yun na yata talaga ang yun na kaya talaga ang personality ngayon ng mga taong gobyerno. Hindi ka sikat sa gobyerno kung hindi ka nakamamahaling damit. Bawal, parang lalagnatin sila kung mumurahin yung mga bag nila. Nagsiset to kasi ng Marlon ng kababaan ng inspirasyon ng marami na maglingkod pa sa gobyerno. Sa susunod, sino na yung mga taong iuupo natin dyan? Mga wala na talagang pagmamahal sa ating bansa. Nagsiset kasi ng example. So, ayaw naman natin na ang mga kabataan natin magsasabing, when I grow up, I want to be a congressman because I want to be a millionaire. I want to be a billionaire. When I grow up, I want to work in DPWH. Diba? I want to become an engineer because I want to target the DPWH. Yung mga ganyan. Nakakawalang inspirasyon sa ating kabataan. Dahil ang ini-encourage nga dapat ng gobyerno, Marlon, makapaghikayat ng mga next generations na papalit sa kung ano ang pwede nilang gawin sa ating bansa. Wala ang problema, napakapangit nilang ehemplo. Napakapangit nilang ehemplo. Kaya protektahan natin ang ating Vice President na si Sara Duterte dahil siya ang next na president ng ating bansa. Huwag nating kakalimutan, huwag tayong mapapagod, mananawa sa pakikipaglaban natin kontra korupsyon sa gobyerno. O ikaw jackpot na si Neneng Jackpot as si Kateteng Asik. Yung akala nyo ba, yung pinaglilingkuran nyo ngayon, magiging presidente ng Pilipinas? Never again. No way, Jose. No way, Jose. So young and yet so corrupt. Yun. So, balik tayo bukas. Sandali lang. Magkarelasyon ba by blood or by marriage yung si So Young at saka yung isang powerful female Solon? Baka no? Pwede. Pwede. Magkarelasyon ba sila, Yeye? Ano natin kay Yeye? Sino ba si Yeye? Hindi ko alam. Maraming Yeye dyan, ha? Yung kalaro ko, Yeye. Maraming Yeye dyan. Yung kalaro ko, Yeye. At ang Solon, merong Congressman Solon, at ang Solon means in general a lawmaker. Generic yun. Generic yun. Kahit ang pangalang Yeye, generic yun. Kahit ako sa blind item natin, nahihirapan, Mark. Sa susunod, easy ka lang, Pam. Easy open ka niyan. Relax lang. Relax lang. Basta alam na nila yun. Kasi sa susunod, Pam, marami pang kasunod tong kwenton to at huhubaran pa natin sila unti-unti ng kanilang pangit na maskara. Yun lang. Kung pangit, baka adik. Sabi ni General Torre. Naku, General Torre, magtampo ka dahil itong mga to, katatanggal lang, may nilipatan ka agad. Pero seriously, Marlon, no? This is not the way to live. And it's not the way to be human to your own person and to your own family members, no? Correct. Nakakahiya sa mga magulang na nagpalaki sa inyo kung ganyan ang gawain ninyo. Yeah. Yun ang malungkot. At nayuyurakan yung mga titulong USEC at ASEC, Marlon, di ba, na dapat man lang sana ito ay malapit sa tao, pero ang ginagawa, yung titulo na USEC at ASEC, ang tingin na ng marami,
pag yusek ka, ase ka, magnanakaw ka. Lalong-lalo na kung nandito ka sa administrasyon ng Marcos. Totoo. Pam, ito yung mga government officials na inaantay ko o sabik na ako mangyari na pag pumasok na at naging presidente na ang Vice President Sara Duterte, ito yung mahagip ng katakot-takot na kaso. Naku, yeye, pahati naman dyan. Tignan natin kung saan ito pupunta, ha? Tignan natin. So, dahil dyan, ako po si Marlon. Ako si Pam. Narito tayo sa third floor studio na Mind Your Own Opinion. Blind Item Edition. Don't forget the LSS. Like, share, subscribe at yung DSA na. Don't skip ads. Thank you, Lord. Mag-ingat po lahat and God bless always. Because God is the best. Bye-bye po. Bye-bye. Thank you, Lord.